Okay, mga idol, alam nyo na tong itsura na ganito. Fish shocker ulit, fish online inverter o kaya fish stunner mga kalibot. Wala daw lumalabas na kuryente o bigla na lang namatay, bigla na lang daw namatay. Ano, pinapanood ng ating kliyente mga kalikot. Oh, ang ganda ng loob mga kalikot, oh. Original na Susan. Sinabi ko na. O, ito yung loob ng original na Susan mga kalikot. Yung pinopromote, napakita ko lang kung ano yung talagang yung unang assemble na PC stunner. Ganyan po ang itsura, oh, mga kalikot. Magkabilaan yung kanyang heatsink at malaki yung kanyang perit at yung kanyang PWM ay nandito po sa may likod ng kanyang perit transformer. Hindi alam nung iba kung ano pong itsura, kaya pinakita ko lang kasi maraming naghahanap po nito, ganitong klase, at naswertehan ng ating kliyente at ganito yung kanyang hawak. Ito yung sinasabi ko matindi pagka in-upgrade mga kalikot. Ang nabas ha? Momo. Ang nabas ha? Kaya papalukot na ito. Bumarap ito din. Ano na abot kami sa kawan? Okay, may atan ha? Bakas ni ka, tigdog na. Kaya dapat din sa awas ko kung nagtalong ko. Kalau ko kami ito na. Talong ko. Ayan, makas dyan. Pag ito utot yung mungkot marot. Magkakakak sila rin. Tama na kayo utot na kita. Ay wala. PWM na, katkasla pa nakautok na matlang. Pinalawang mga kalikot. Ayan o. Sana nakikita yan. Wala tayong taga-video mo yan. Ayan. Lord, sa front camera tayo mga kalikot, pasensya na, masyadong may pakita. Pinalawang yung piyesa ng kanyang flip flop. Apa ato sapol kasama? Ato dagbiro pinari kasto na klase. Kaya ito, ano pa upgrade mo? Mali mo na pixel mo ito. Yun na. Napayhan mo mo lang makuha niya. Dahil talangan ito, nagadungan matayan. Kung pa naman tapang pasal ito, napigsa. Paruwan. Nabaliwan di frequency na ngamin no ka. Ano nga dati aduti matayan o dikit nalaklakam nga mapick up tahan unay nga napartak isuna kin napigsa. Itines lang natin yung kanyang frequency controller mga kalikoto, sinasabi nilang volume control. Ayan. Okay naman siya. Tingnan natin yung IGBT niya. MOSFET pala. Distance check tayo mga kalikot. Source at drain. Bubulo na naman tayo. Source at drain mga kalikot. Ayan, parang may leak. May leak siya mga kalikot. Kabila din.
Ito, may problema yung isa mga kalikot to, shorted. Yung kanyang isang MOSFET. Kaya pala may reading nga di. Shorted tong isa na to mga kalikot. Inverter nga pang kuryente. Pang silaw. Malipalit kinali yung puro charger. Ito. Stop ko. Kita pa ba yung ating ginagawa? Iyan o. Tanggalin lang natin tong isang MOSFET mga idol. Mga kalikot. Magtitest ulit tayo mga idol, mga kalikot. Tingnan natin kung meron pa yung kanyang leak. Familiarization lang ng pyesa. Pag matagal ka nang gumagawa ng ganito mga kalikot, makakabisa mo na yung resistance na kailangan mong hanapin sa kanya. So, meron pa rin, no? Dito yung isa. Tingnan natin. Ganito yan. Yung shorted kanina. Ayan mga kalikot to. Gate at drain ay tinamaan mga kalikot. Ito yung kanyang source. Ito yung kanyang drain. Open na mga kalikot. Yung isa okay naman. Tignan na lang natin lahat mga kalikot. Sigurado. Kasi kapag may problema yan, isa dyan, kahit magpalit tayo, ay sunog din agad. Okay, tignan ulit natin ito. Ito kanyang source, yung drain. Kailangan na yung tester natin malayo. Isang pares na ito mga kalikot ha. Ito yung kanina may shorted. Source at drain. Reverse natin. Okay naman. Source at drain ulit. Reverse natin. Okay naman to mga kalikot. Tapos tignan natin yung mga resistor biasing nya. Baka may nasunog. Yung 22 ohms ang sinasabi ko mga kalikot. Minsan kasi pag nag-short yung gate at drain ay nasusunog ang resistor mga kalikot ng kanyang gate. Start na lang natin. Ayun, open mga kalikot oh. Yun ang sinasabi ko. Kahit magpalit tayo ng IGBT o MOSFET, pagka open ang isa mga kalikot, sunog ulit yung iba. Kasi parang balikat yan eh. Yung isa lang ang bumubuhat, kaya nahihirapan yung kabila. Dalas to mga kalikot. Pag nagre-repair kayo ng fuse stunner, huwag nyo makakalimutang tingnan yung kanyang gate resistor. Ayan siya mga kalikot oh. Sunog. Sana ba? Wala. Ayun. Ayan oh. Sunog. Meron pang isa mga kalikot. Ang supply ng sunog ito. Switch oh. Nasunog yung resistor ng switch niya. Malalaman natin mamaya dyan mga kalikot kung bakit nasunog ito. Ohms lang naman yun mga kalikot. Kita natin. Isa pang sunog. Pero ito naman
sa may mismong switch. Punta po yan sa PWM. Yan ulit oh, mga kakalikot oh. Sana hindi nadali yung PWM mga kakalikot, mga idol. Okay. Lagyan lang muna natin to. Palitan lang muna natin yung isang IGBT MOSFET at dalawang resistor mga kalikot. Isa lang ang papalitan natin mga kalikot. Ayan o. Yung iba kasi ang sinasabi nila na advice na pagka may tinamaan na isa ay mapapalitan na po lahat. Kung may budget po yung may-ari, pwede. Pero pagka wala ay palitan na lang po yung sira para makatipid. At isa pa, hindi naman po ibig sabihin na tinamaan na yung isa ay may problema din yung iba. Minsan no, may mga mas mahinang pyesa lang talaga, kahit isa may gawa ay hindi gaanong perfect po. May mga factory defect pa rin po siya mga kalikot, na hindi parehas yung nagiging tolerance niya o handling niya sa power. Kung ano lang yung nasira mga kakalikot, mga idol, yun lang papalitan natin. Pero may mga instansya naman mga kakalikot, mga idol, na kailangan lahat magpalit, lalo kapag iisa na lang ang natira. Kailangan nang palitan po lahat dahil alanganin na po yung isang natira. Siya na po bumuhat ng lahat. Kaya automatic po yun, napahirapan na. Kaya obligado papalitan na yun. Pero sasabihin muna sa ating mga customer o kliyente, lalo't nandyan siya na nag-aabang, naghihintay, paliwanag po natin sa magaan na termino para maintindihan po niya mga idol. Dahil hindi po nila naintindihan yung technical term po natin. Dalang po sa ating mga kliyente ang nakakaintindi sa technical term natin. Mga idol, mga kakalikot, hey, hey, hey. Yung resistor na nasunog mga idol, 10 ohms at 22 ohms. Itong huli na ilalagay ko ay 10 ohms po ito. Sa may switch po ito, supply ng PWM mga kakalikot. O kahit di na nakikita, basta pinapaliwanag ko na sa mga kapwa ko nangangalikot, ay alam na nila kung anong lokasyon ng sinasabi ko. Hirap talaga na malabo mata. Kahit tanghaling tapat o umagang umaga, hindi na ma-shoot. Ayan o. Okay. Nakashoot din. Nabega ito yung tinariman tan? Nabaya na. Banda naman sa taon naman kita, may sa bulan lang na. Ay, good siguro. Sa bali mga ron sakit na tanay. Ang kaidi, ang kapada na Jimay ay ang kaslagin na Jay Kwan. Damong inubrata niya. Okay, ibalik na natin lahat mga kalikot. Magte-test tayo. Makita natin kung ano pa yung problema niya. Susuplayan natin mga kalikot. Parating wala tayong gamit na kuan mga kalikot, halogen. Hindi mahal kasi yon, kaya ng budget.
Kaya hanggang sa pa-spice part na lang tayo. Ayan o. Pagka lumabas naman ho yung kuryente niyan at nabago natin yung frequency o yung bilis, ay okay na po yan mga kalikot. At yun naman po natin siya tinitest sa matubig na dahon o tangkay. Makikita po natin dyan yung pagbabago ng kanyang frequency habang pinipihit po yung kanyang volume control na sinasabi nila, o yung para sa akin ay frequency controller po yun. Right, negative, positive. Ayan, ayan. So yun lang naman yata naging sira mga kalikot. Hindi lang nag-contact yung ating switch. Baguhin natin yung frequency. Low. Tapos tingin natin kung nagbabago yung kanyang frequency. Hindi ganong matanda ng frequency nito kung magbabago mga kalikot, kasi naka 10k lang ito. Pagka sana kahit sa 50k o 100k lang, papansin natin yung pagbabago ng kanyang frequency. Kaya ulitin natin mga kalikot. Katunayang ayos na to. Yung mga kinalawang, okay, wala pa namang problema, pero pagka nasira na lang ulit, kaya natin palitan. Iba na lang kung gusto ng may-ari. Napalitan mga kalikot. Yun. Batas o. Yan siya mga kalikot, naka-high. Bigyan natin ng flip-flop. Yun, low natin. Babagal lang po yan. Babagal lang po yan ng konti. Ayan o. Tanggalin natin yung flip-flop nya. Ayun. Ayos na mga kalikot, bilisan natin. Ayun. Alright. Yun lang naging sira mga kalikot. Yan. Isang MOSFET. Tama, isang MOSFET. At saka dalawang resistor. Parang nalobat lang siguro yan. Kaya na-overload. Okay. Gandong lang mga kalikot. Salamat muli sa pagsubaybay. At isa yon pala sa dahilan kung bakit walang lumalabas na kuryente sa kanya. Salamat mga idol. Sana patuloy ang pagsubaybay ninyo sa ating mga ginagawang pangangalikot, lalong-lalo na po sa mga electronics. Karoon sana kayo ng idea kung paano natin kinakalikot ito, at magkaroon na rin po kayo ng karunahan para mangalikot sa mga ganito. Ingat-ingat lang mga idol sa pangangalikot.